name, Father God, Lord, Sera Rende, Fora Fenda, Fire Day, Lord, dito na naman kayo, Panginoon, ulit. Panginoon, kami lubusin nagpapasalamat, Panginoong Ama, sa another day that you have given for us, O Lord. Another day, O Lord. Another day, a chance, O Lord, to make our life right with you, O Lord. To make our relationship right with you, Lord. At para lalo pa namin mapag-igting ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. At para maayos namin ang mga bagay-bagay na hindi pa naaayon sa harap mo, Panginoon, O Lord. Lord, ramdam na namin, Panginoon, O Lord, ang pagmamahal mo sa huling araw na ito, Panginoon. Ang promise mo, Panginoon, na ibubuhos mo ang iyong Espiritu sa buong sangkatauhan, Panginoon, O Lord. Ramdam na namin, Panginoon, ang work mo sa amin, Panginoon, O Lord. Lubos na lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, O Lord. Pinabalik namin, Panginoon, ang lubos-lubos na pasasalamat namin, Panginoon, sa patuloy po, Panginoon, na pagbibigay ng pagmamahal, sa patuloy na pagbibigay mo ng unhawa sa aming mga anak mo, Panginoon. Kaming mga tao, Panginoon, na likas na matigas ang ulo. Kaming mga tao, Panginoon, na nakakalimutan namin, Panginoon, ang ginawa mong Lord, ang ginawa mong sakripisyo sa aming, Panginoon, para kami ay makabalik sa iyong piling, Panginoon, O Lord. Kaya, Lord, hinihiling ko, Panginoon, na kami, Panginoon, lahat ng nakikinig ngayon sa oras na to, Panginoon, kami, Panginoon, na anak mo, Panginoon, na di-declare ng iyong word, Panginoon, O Lord. Kami, Panginoon, nagpe-pray at nagdadasal sa iyo araw-araw. Sinisik ang iyong presensya, Panginoon, O Lord. Nagpapalinis kami, Panginoon, O Lord. Nagpapalinis kami, Panginoon. Ibaba mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Panginoon, O Lord. Hugasan mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, Panginoon, O Lord. Ang aming mga thoughts, Panginoon, O Lord. Ang mga pang-iisip namin, Panginoon, na laging tinatakulan ng kalaban, Panginoon, ng mga bagay-bagay, O Lord, na humaharang, Panginoon, para hindi kayo magkaroon ng mainit na pananampalataya at ng mainit na relasyon sa iyo, Panginoon, O Lord. Lord, alam namin, Panginoon, na magdadala sa amin sa iyong harian, Panginoon, ay magkaroon kami ng mainit na relasyon, O Lord. Dahil, Lord, pag mayroon kami mainit na relasyon, Panginoon, O Lord, literal, Panginoon, kahit sa relasyon na mayroon kami sa kapwa namin, Panginoon, if we have a deeper relationship with that person, O Lord, we will do things, everything in our power, O Lord, not to hurt that person, O Lord, because we love them, because we care for them, O Lord, because we decide for their attention, O Lord, and Lord, we are careful not to hurt their feelings, O Lord. Kaya alam ko, Panginoon, that's what you also wanted for us, O Lord. You want us to have a relationship with you, O Lord, and magkaroon kami ng mamahal sa iyo, Panginoon, nga sabi mo, the heart with all your soul and with all your mind and with all your might in Jesus' name, O Lord, because you know, if there is love in the heart, O Lord, wala kaming ibang gawin na gustong gawin kundi ang ma-please ang minamahal namin, O Lord. Kaya, Lord, alam ko, Lord, by loving you, O Lord, everybody will fall in place in Jesus' name, O Lord. Every good things will follow in Jesus' name. Every good thing, every life from you magnify in our thoughts, in our living, O Lord. Kaya, Lord, alam ko, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, naghahanap ka, Lord, ng katulad, Lord, na magpagamit na ipagkakatuwa mo ang kapangyarihan niya sa iyo, Panginoon, lakad, Panginoon, as you have told us, O Lord, in your word, that we are the light of this perishing world, O Lord. We are the light. We will bring light to a dark places, O Lord, where people who don't know, O Lord, will see in us that you are the God that we serve, O Lord. You are the God of light, O Lord, and there are nothing hard for you, O Lord. Alam namin, Panginoon, O Lord, na we need to accept you, Lord, from the bottom of our heart and not just for our mind, O Lord. Yes, Lord, every people, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy po kayo, Panginoon, Lord God. Panginoon, kailan nila, mga Panginoon namin na amin, hindi lang awa, Panginoon, O Lord, dahil kahit ang mga demonyo naniniwala na kayo ang Panginoon, kahit ang mga hindi naniniwala sa iyo, Panginoon, na hindi ko tinatanggap na, Panginoon, they believe that you are God, they believe, they respect you, O Lord, they respect you, the Muslims, O Lord, they respect you as the true prophet of God, O Lord, they respect you, O Lord, pero ngayon, Panginoon, marami sa mga anak mo, sa mga sinasabi, dinideclare nila na Kristiyano sila, O Lord, pero they mock you, Lord, kaya, Lord, we stand the gap, Lord, we ask forgiveness, O Lord, na Lord, alam namin, Panginoon, na kayo ay maawaing Ama, at alam namin, Panginoon,
Hanggat may araw pa, Lord, kang pinapayagan. Hanggat pinapayagan mo, Lord, na tumaas ang araw at magbigay na liwanag sa mundong ito. Alam ko, Panginoon, na your grace is extended. Your mercy is extended, O Lord. Kaya, Lord, hinihiling ng bawat isa sa aming Panginoon na nakikinig ngayong Panginoon, Lord, that may you please, Lord, touch every heart of your people, oh Lord, touch every heart of our family, oh Lord, na matanggap nila, Panginoon, ma-embrace nila fully, oh Lord, ang iyong kapangyarihan, na tanggapin nila, Panginoon, na papasukin ka nila sa kanilang mga kaibut-ibuturan, Panginoon, na Lord, ipapamuhay ka nila, Panginoon, Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng boldness, ng strength, oh Lord, na hingi ng tawad, ibaba nila ang kanilang mga sarili, Panginoon, Lord, kung ano man ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili, Panginoon, O Lord, malinaw na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, O Lord, na your thoughts are higher than our thoughts, O Lord, and our ways, and your ways, O Lord, are higher than our ways, O Lord. Napaka-imposible, Panginoon, na manaig kami, na kami ay nilikha mo lang, Panginoon, O Lord. Kaya, Lord, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon ko. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang mga mayayabang namin pag-iisip, Panginoon, ang mga ginagawa naming bagay na akala namin, Panginoon, ay kinakatuwa mo. Ikaw ang nabibigyan namin, Panginoon, ng glory, O Lord, pero hindi. Ang nabibigyan namin ng glory ang aming mga sarili, Panginoon, O Lord, dahil ang tao, Panginoon, gusto na lagi tinataas ang kanyang sarili, Panginoon. Because pride, Lord, Satan is the father of pride and he is the father of lies, O Lord. Nataniman niya kami, Panginoon, ng mga comfort thoughts, Panginoon, para kami ay maging comfort, O Lord, na hindi na kami mag-push, O Lord, para makita namin ang total light from you, O Lord. Total light, O Lord, ng buhay sa amin, Panginoon, O Lord. Kaya, Lord, bawat isa sa amin, Panginoon, O Lord, nilalapit ko, Panginoon, tinataas namin ang mga kamay na to, Panginoon, O Lord. Lord, we welcome you, O Lord, in this hour, O Lord. Holy Spirit, O Lord, have your way. In Jesus' name, O Lord, manifest, O Lord, manifest, O Lord. Manifest, Panginoon. Hawakan mo, Panginoon, ang mga puso ng mga anak mo, Panginoon, na still, Panginoon, nababalot pa rin, Panginoon, ng mga panlalamig nila, Panginoon, sa iyo, O Lord. At alam ko, Panginoon, na ito ay hindi galing mismo sa taong panlalamig na yung mga Panginoon. Ito ang gawa ng demonyo, Panginoon, because Satan's work, it's their strategy is to kill, steal, and destroy, O Lord. At ang gusto nilang sirain, Panginoon, ay ang relasyon, O Lord. Ang magkaroon kami ng relasyon na maganda, hindi lang sa pamilya namin, hindi lang sa mga kaibigan namin, Panginoon, O Lord. Lord, Satan wants to cut every relationship that we have, O Lord, na siya magbibigay sa amin ng mainit na pananampalataya, Panginoon. Hura babande. Alam ko, Panginoon, ang binibigay ni Satanas ngayong, Panginoon, ay isolation, Panginoon. He wants us to be isolated, O Lord, dahil madali niya kami masusolo pag kami nag-iisa, Panginoon, O Lord. Yes, Lord, if we lock ourselves in our room, O Lord, and do the things that we want to do, O Lord, yung mga bagay na ginagawa namin, nagbibigay ng desire sa aming mga katawan lupa na akala namin, Panginoon, yun ang ligaya, yun ang saya, hindi nila alam. Minamanifest na sila ng demonyo para inoprogram na sila para at the end of their life, if it's by your grace and your mercy, O Lord. If it's not by your grace and your mercy, O Lord, pag pinayagan mo, Panginoon, na maputol ang hininga ng mga taong binibigyan nila ng saya, masyado mga katawan lupa nila na ang ginagawa, Panginoon, ay malinaw na hindi nagbibigay ng pananampalataya at lakas ng pananampalataya nila sa kanilang buhay, Panginoon, O Lord. They are captured by Satan, O Lord. They are captured, they are in bondage, and they need deliverance, and they need to set free, and they will only be set free by your name, Jesus Christ, and not by our own strength, and not by our own intellect, O Lord. It is by your name, and it is by asking repentance and turning away from our sin is only the way, O Lord, na makapasok ka sa buhay namin, Panginoon ko, O Lord. Kaya, Lord, hinihiling ko, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon ko, O Lord, ang mga anak mo, Panginoon, O Lord, na nagkakaroon ng desire, Lord, na hanapin ka, Panginoon ko, O Lord. Lord, I ask your mercy, Lord, grace, and the power of the Holy Spirit right now, O Lord. Yes, Lord, minister your angel right now in every person right now, Lord. Minister to them, O Lord. Touch every heart of your people right now, Lord. Give them revelation. Give them revelation in Jesus' name, O Lord. In Jesus' name, O Lord. We stand them up, O Lord. We stand them up, O Lord, from every power of darkness, O Lord. Every power of darkness is trying to distract us, to destroy us, O Lord. In Jesus' name, O Lord. Pinangahawakan namin, Panginoon, ang authority
ang kapangyarihan na ipinasa mo sa amin, Panginoon, O Lord. We are the extended of heaven in Jesus' name, O Lord. Kaya, Lord, we ask you, O Lord, I ask you, O Lord, na ako, Panginoon, kami, Panginoon, na namumuno, Panginoon, O Lord, una kami nagpapakugas sa aming mga kasalanan, Panginoon, minuto, araw-araw, Panginoon, O Lord, dahil alam ko at alam namin, Panginoon, na battle is real at ang kalaban namin ay hindi tao, kundi mga espiritu ng demonyo na hindi namin nakikita, Panginoon, O Lord. Open our spiritual eyes in Jesus' name, Lord. Sharpen our discernment in Jesus' name, O Lord. Help us, O Lord. Give us, O Lord. Pour out, O Lord, the spirit of compassion in us, O Lord. Na magkaroon kami ng compassion sa kapwa namin, Panginoon. Na iyak namin, Panginoon, ang kaluluwa ng mga anak mo, Panginoon, na nangangailangan ng tulong, Panginoon. Marami kang mga anak, Panginoon, na they don't have the power and ability, O Lord. Strength, O Lord. Boldness, O Lord, to fight back to the enemy, O Lord. They don't have their own strength in Jesus' name, O Lord. As long as, Lord, Panginoon, hanggat walang nag-intervene, O Lord, walang nag-stand before them, O Lord, no one is intercessing them, O Lord. Alam ko, Panginoon, O Lord, na the demon, O Lord, they will not stop fighting against us in Jesus' name, O Lord. Kaya, Panginoon, O Lord, thank you for your blood. We speak the blood in every demon that's fighting against us in Jesus' name. We destabilize every power of enemy against us in Jesus' name. Yes, Lord, we rebuke every spirit of death in Jesus' name, O Lord. Lord, sa panahon ngayon, Panginoon, O Lord, marami nang namamatay, Panginoon. Pag may mga namamatay ngayon, Panginoon, wala na. Parang tanggap na ng society ngayon, Panginoon, na normal na ang may namamatay sa bawat pamilya, Panginoon. Wala nang iiyak. Minsan meron, minsan wala. Pero more of us now, right now, O Lord, parang tinatanggap na hanggang gano'n na lang. Hanggang gano'n na lang. No, Lord, death is not from you in Jesus' name, O Lord. Premature death is not from you, O Lord. That's why, Lord, we stand the gap, O Lord, from every spiritual death in Jesus' name, O Lord. Spirit of death, we rebuke you. We rebuke you. We rebuke you in Jesus' name. I speak the blood against you in Jesus' name, Lord. Lord, Father God, we thank you for today, O Lord. We thank you, O Lord. Kaya, Lord, lahat ng mga nakikinig ngayong Panginoon, in Jesus' name, Lord, I ask your blood, O Lord, we cover our entire family, O Lord, with your precious blood, that no weapon prosper against us, in Jesus' name, O Lord. No weapon of enemy, O Lord, fashioned against us will prosper in Jesus' name, O Lord. Yes, Lord, we take them by force. Every blessing that has been stolen from us by the enemy, O Lord, we take them by force in Jesus' name, and by the power of your blood, O Lord, and by the power of your name, O Lord. Yes, Sarababandeo, we will come, we will stand in victory in Jesus' name, O Lord. Kaya, Lord, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Tinataas ko si Irene, Panginoon, sa iyo, O Lord. Alam ko, Panginoon, alam mo ang puso ng kaibigan ko na ito, Panginoon. She wants to fully serve you, O Lord. Kaya, Lord, I stand the gap, O Lord. Ang lahat ng power of darkness that is pursuing her right now, Lord. I speak the blood against every demon, familiar spirit, monitoring spirit, oh Lord. Every serpent spirit, every lying and deceiving spirit in Jesus' name. Every incubus and succubus spirit in Jesus' name. Oh Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, O Lord, binabalik namin ang kataas-taasan, Lord, ang papuri sa pangalan mo, Panginoon, sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, O Lord. Holy Spirit, have your way today, Lord. Have your way in Jesus' name, O Lord. Kami lubos nagpapasalamat, Panginoon. I speak blessing, I speak favor in every person right now in Jesus' name, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Lord, we pray and thank you, Lord. Amen and amen and amen. Sa Rababande, kasi dehera, pupupuadabike. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, oh God, Lord. Thank you, Lord. Oh, the word thank you is not enough, oh God. We give you all the glory, oh God. At dalangin ko sa hapon na ito, sa araw na ito, Panginoon, na patuloy mong puspusin ng iyong banal na Espiritu, na puspusin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya, ang bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God. Palakpakan po na ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, dito na po tayo dadako sa mensahe ng ating Panginoon. Handa na po ba ang ating mga sarili? Handa na po ba ang ating inner man, ang ating espiritu na makapapakinggan ng mensahe sa araw na ito? Because we will go back again in the book of Genesis.
the book of creation. And creation is the Father. Amen? Hallelujah. Makita po natin yung identity natin. Makilala po natin ang sarili natin. So last time, na-discuss din naman po natin yung mga pinakamahalagang bagay na in-impart ng Diyos sa tao. Amen? Napakaraming biyaya ang binigay talaga actually ng ating Panginoon sa tao. Very special po ang creation niya sa atin. Hallelujah. Kaya ganun na lamang yung pagkakaselos ni Satan, na which is siya yung talagang kakaibang uri ng anghel na nilikha ng ating Panginoon. Sa sobrang selos niya, sa sobrang prideful niya, na because of isa pa yun na talagang bakit naging lumikha pa daw ang ating Panginoon, dahil tayo ay nilikha ng Panginoon sa kanyang larawan, kanyang kawangis. Ganun po tayo ka-espesyal. Kaya yun po yung nakasulat sa Book of Genesis, chapter 1, verse 26 and 27. Ang sabi po dito, Then God said, sino mga kausap niya dito? Mga anghel. Let us make in our image according to our likeness. Let them have, take note, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping that creeps on the earth. So remember this passage, napaka-importante po nito. It is a very important principle in the Bible po. Basahin po natin sa Tagalog. Sinabi ng ating Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga iibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa, sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Amen? So sabihin po natin yung word na dominion, yung kapangyarihan po sa sarili natin. Kasi meron po tayo lahat niyan. Ang sabi po sa 26, let us make in our image according to our likeness, let them have dominion. And that is the power mula sa ating Diyos na buhay. And sa 27, sabi po doon, God created man is in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Praise be to God. So makikita po natin dito, the first thing that God imparted to man is the image and likeness. Napaka-importante po ng principle ng verse na ito sa first pages ng Book of Genesis. Una pong in-impart ng ating Diyos ay kanyang image and likeness. Ang unang binigay ng Diyos nung nilikha niya ikaw at ako ay walang iba kundi yung kanyang larawan. Amen po ba? So, binigay niya sa iyo at sa akin yung larawan niya. Ibinigay niya yung imahe niya po sa atin. At ang pangalawang ibinigay ng Diyos sa tao pagkatapos na in-impart yung image and likeness, yung dominion. Yung kapangyarihan. Lahat tayo ay nagtataglay yan. Ibinigay niya yan sa atin. Ipinamana niya yan sa akin. Kaya this is a very important factor sa Book of Genesis na dapat po maunawaan po natin. We need to understand that before God made a dominion to His domain, ang unang binigay ng Diyos ay walang iba. God imparted the image and the likeness of God before He gave the power to make dominion in every domain. Amen? Nakukuha po ba natin? So, ibig sabihin, yung dalawang ito ay mahalaga po ito sa tao. Ulitin ko lang po, let me repeat. Mahalaga po na ma-practice natin yung original intention po ng pagkaka-create sa atin ng Diyos. So, ano po ulit yung dalawa? Yung image at saka dominion. So, napaka-importante po na ma-identify natin yung original
intention ng ating Diyos. Kung bakit niya create ng tao, kaya kung hindi po tayo nagkaroon ng tamang understanding o tamang perspective sa original intention ng ating Diyos, ang mangyayari po niyan, mag-e-experiment tayo. Kung ano ang dapat natin magiging function. At nakikita po natin yan in reality, ganun po ang nangyayari sa tao. So let me clear, ang isang original intention po ng pag-impart ng image ng Diyos sa atin ay para makabuild ng relasyon. Makabuild ng relasyon ang ating Diyos. Amen? So kapag hindi po natin na-build yung relationship natin na ino-offer po sa atin ng Diyos, paulit-ulit niya pong ino-offer sa atin, magbibuild po tayo ng ibang klaseng relasyon. Relasyon na wala po siya doon. Kaya marami ang tao na maraming tao na may relihiyon at iba-iba't ang relihiyon po ng tao. Pero kung wala tayong relasyon at wala ang tamang relasyon mo, wala po siya. Kaya kung saan tayo, minsan po kasi kung saan ang tao po ay piniplease niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Marami pong mga ganitong tipo bang pag-iisip, yung perspective ng tao na basta hindi ako nakakagawa ng masama, mabuti ako sa kapwa, wala akong inaagrabyado, wala akong inaaway, hindi po sapat yun. Amen? Ang iba, piniplease niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang magagandang filosofiya o maaaring sa na-take niyang edukasyon. Pwede kasing gamitin lahat yan ng tao. Gagamitin niya lahat yan. Mga bagay sa kapaligiran niya para lang ma-please niya ang Diyos. Amen? Pero kahit kailan po, ang original intention ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha ay hindi lang po para mabuhay tayo dito sa lupa. Hindi lang para ipanganak, mag-aral, magtrabaho, magkapamilya, o mamasyal sa mga bansa na nais natin, mag-shopping na mag-shopping. Hindi naman po ito masama. Hindi naman masama na ginagawa ang mga bagay nito kasi parte po ito ng mga provision blessing ng Panginoon. Amen? Pero, kinakailangan na bumalik po tayo sa original intention ng ating Diyos. So, this is the main reason kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na reset. Itong panahon po natin, itong calling na ginawa ng Panginoon, itong shaking na ginawa ng Panginoon sa buong mundo, there is a calling of reset. Kailangan natin, lagi ko inuulit to, lagi ko po sinasabi to, we need to go back to the basic. Makita po natin yung original intention ng ating Panginoon and we need to go back in our first love. Hallelujah. So, binabalik po ng Diyos ang tao sa tamang perspective ngayon. Kung sino tayo o sino siya sa harap ng Diyos. So, kung sino ka sa harap ng Diyos. Okay, let me repeat these two things. Sa book of Genesis, very clear po sa verse 26, nung nilikha ng Diyos ang tao, ang unang nilikha niya, kung meron siyang unang gusto pong i-revive o i-restore, ipanumbalik sa tao, ito po ay walang iba kundi yung image mismo na galing sa Kanya, na inilagay po ng Diyos sa'yo at sa akin. Why? Bakit po? Para po ma-build siya, ma-build yung relasyon. Kaya kapag hindi po ito alam ng tao, broken po yung relationship niya sa Diyos. So pag broken po yung relationship ng tao sa Diyos, ibig sabihin, hindi malinaw sa kanya yung representation ng image and likeness ng Diyos. Di po ba? Very clear po ito. So mag-iiba yon. Hahanap siya ng mga ibang formula. Mag-e-experiment siya. Kaya meron po yung mga tinatawag na mga excuses ng tao.
Napakarami po nito. Dahil nabubuhay po tayo sa experimentation. Kaya ang mga tao naman ay nabubuhay din sa puro excuses. Ulitin ko lang po. Bakit nag-excuse po tayo? Pagdating po sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ang dami pong excuses ng tao, ang daming dahilan. Why? Kasi nasa period siya ng experimentation. Hindi pa siya nakaka-build ng totoong relasyon sa Panginoon. So once po na nagkaroon ng relationship ang tao at ang Diyos na kung saan ito ay original intention ng Diyos sa iyo at sa akin, kaya kung meron pong unang bagay, take note nyo po to, kung meron unang bagay na nanakawin ang kalaban, ito ay walang iba kundi po yung imahe, yung image ng Diyos na inilagay sa atin. Yun ang unang-unang nanakawin ng kalaban. Tulad na lamang po ng mga worldly fashion po ngayon. We all know naman na si Satan is the king of this earth. Siya ang nagkahari dito. At very clear po, it is written. Tayo ay lumayo sa mundong ito. Separate ourselves in a worldly thing in this world. Especially sa mga bagay na alam naman po natin yung mga passion ng tao ngayon. Makiuso lang, makibagay lang. Para in ka, hindi ka out sa kanila, hindi ka ma-out of place sa kanila. Susunod ka sa mga flow na yun. Pero ang sabi, maging likeness tayo ng ating Panginoon. And we all know God is holy. God will not penetrate the Holy Spirit of God to live inside us if we were not believing in the holiness of God, the standard of holiness and righteousness ng ating Diyos na buhay. Kaya napakabigat po ng pamantayan ng kabanalan ng ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Nagulat nga po ako sa narinig kong testimony ng isang Muslim. I just want to share this na sabi niya, actually, na ano na po sila, na-rebirth na sila, tinanggap na nila ang aming Panginoong Jesus. Pero ganun pa rin sila the way ang pananamit nila. Sabi nga ng lalaki. Sila daw, nandun pa, naroon pa sila kay Allah, ang sabi nila, ng turo sa kanila, ayaw nila nang gagawa sila ng imahe ni Allah. Ayaw nila na maglalagay ng picture ni Allah sa kanila, sa mga Muslim. Pero ang tanong niya, bakit kayong mga Kristiyano? Hindi nyo masunod kung anong nakasaad sa inyong Biblia. Ang sabi ng Panginoon, huwag gumawa ng anumang imahe nang nasa langit, nang nasa lupa, at nang nasa tubig. Very clear po yun sa Exodus. Ako ang mapanibuguing Panginoon, seloso ang ating Diyos. Ni huwag niyong yuyukuran, ni huwag niyong hahawakan. Kung babasahin po natin ang Bible from cover to cover, until to the last page, from Revelation 21, chapter 8, nakasaad doon ang hukom ng ating Panginoon. Ang sumasamba sa anumang Diyos-Diyosan ay ihulog ko sa pangalawang kamatayan sa apoy ng asopre. And that is the eternal death. That is the last judgment ng ating Panginoon. At yakapin po natin ito dahil we are now in the last day. We are now in the book of Revelation. So yun po ang unang-unang nanakawin ng kalaban ay yung image ng Diyos na inilagay sa atin. So ibig sabihin, pag ganun po tayo, wala tayo sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng desire makipagrelasyon sa Diyos. At ibig rin sabihin, maka-cut off yung connection natin. Mawawalan tayo ng connection sa ating Panginoon. So ano po ulit? So kapag ninakaw ng kalaban yung image and likeness ng Diyos na inilagay sa atin, hindi po tayo magkakaroon ng pagkakataon na makipag-communicate sa ating Diyos na buhay. Like sa Bible study nga namin, for God is Spirit, we need to worship Him in Spirit and in truth. So we cannot connect with the Father in our flesh. Yes, ang flesh po mag-activate to move
tulungan tayo, but the Spirit is the one who will be connected with Him. So, kung wala po ito, mawawala yung connection natin. Kakaroon tayo ng lost connection, lost signal. Actually, di po ba ito yung nangyayari? Even in the Christian community, ito po ang tunay na nangyayari. Sometimes, ginagawa nga tayong sobrang busy, di po ba? Para makat yung connection natin. So much activity inside the church. Without our knowing, masyado tayo nag-spend ng oras doon. But the question is, like two Sunday ago, tinanong ko nga po, asan ang growth natin? Nasaan ang transformation natin? Regardless sa mga activity na ginagawa natin sa mga churches natin. At lagi ko rin po sinasabi, we need to discern in the Spirit. Kung yan ba ay naka-align pa rin sa nais na mangyari ng Diyos. Kung yung activity na ginagawa natin, naka-align pa rin ba yan sa buhay mo? Yan pa ba ang nais ng Diyos na mangyari o gawin mo sa'yo? Hindi ko pa sinasabing masama ito na hindi po natin gawin. We need to balance it. Ang sabi nga ni Prophet Sadu, put your house in order. So, ang unang-una po talaga, disiplina sa sarili. Amen? Hallelujah. So, ginagawa po ng kaaway lahat. Ginagawa niya lahat ng paraan para ma-disappoint po tayo, para ma-lost connection po tayo. So, alam po ba natin yung word na sa parable of the sower? O alam po natin yung story doon about the sower and about the growth of the kingdom of God. Yung seed, yung growth po ng kingdom of God until Jesus returned on His second coming. And those who hear the word of God, yun po yung seed na tinatanim, at nag-respond sila ng positively, magre-reap sila. Kasama sila sa pagka-harvest. Because the Bible says, whatever you reap, yun din po ang ating aanihin. You reap what you sow. Amen? So, napakaganda po nung story nito na ibinigay po natin Panginoong Yesus sa parable of the sower. If you have time, i-meditate po natin yung story na yun. At minsan, pakikita rin po natin ang status natin. Saan ba tayo nakaposisyon? Saan ba tayo nakatayo? Nasa ang level na ba tayo ng antas ng spiritual growth po natin. Amen? Hallelujah. Anong seed ang nakuha ba natin? Anong lupa ang natayuan natin? At kanino tayo naka-foundation? Hallelujah. So, bago po makat yung connection natin, like I said, gagawa siya lahat ng paraan para ma-disappoint tayo. Mainis tayo, ma-irritate tayo, ma-disappoint ka na para umatras ka na. Marami po ito yung nag-withdraw na dahil sa mga sitwasyon. Yung mga negative situation natin, yung mga negative emotion na grabe ito na atake sa bawat isa. Even nga po filled na ng Holy Spirit eh. Pero ito ay isa sa mga atake ng mga negative emotion na to the point minsan nawawala na, umaatras na. Ginagamit po ito ng kalaban sobra para nakawin po yung image and likeness ng ating Panginoon. At ang kasunod po doon, yung character, the Christ-like. Hallelujah. So, wag po natin kalimutan ito. Kasi po, ang goal po natin, for us to be totally restored and recover, bakit po? Kasi po, ang gusto ng Diyos, mag-take dominion po tayo. Especially sa panahon po natin ngayon. We need to exercise that dominion na mula sa ating Diyos. We need to exercise and we need to perform yan. Amen? So, meron pong built-in na. Tinanggap po natin ng ating Panginoon, meron nang naka-built-in inside us, within us, yung power. Yung power na nilikha niya tayo according to His likeness and image. Kasama po doon yon sa dominion. Kasama po yung power.
At meron po tayo lahat yan. So once po na nagkaroon tayo ng reconnection, na itama po natin, na ayos, na align po tayo muli sa ating Panginoon, yung connection po natin sa Diyos na lumikha sa atin, mare-restore din po yung power. Hallelujah! Praise be to God! So ano po yung nilagay ng Diyos sa atin? The image and likeness. Nung na-impart niya na yung image and likeness, binigyan niya rin po tayo ng dominion. Binigyan niya ang tao ng dominion. Ibig sabihin, kaya mong i-manage yung anger mo. Kaya mong i-manage yung mga tao na binubuli ka. At kaya mo ito, kakayanin mo itong malagpasan lahat. Amen? So, once na-develop, na-restore po yung image and likeness ng Diyos sa atin, eventually, mapapractice natin yung kapangyarihan na kasama din pong inilagay ng Diyos sa atin. Hallelujah! Huwag po natin kalimutan ng verse na ito kasi andito po yun. Nasa Book of Genesis. Ibig sabihin, ito po yung creation. Ito yung simula. Ito po yung naging panimula. Sa simula, ito na po yung intention po ng Diyos sa atin. Kaya wag po tayong magpapadaya. Wag tayong magpadaya sa kaaway. Amen po ba? So wala pong wala pong magnanakaw na magpapaalam sa'yo kung ano yung nanakawin niya sa'yo, di po ba? Wala pong magnanakaw na sasabihin niya na, mamaya, papasukin ko yung bahay mo at kukunin ko yung ganitong bagay. Wala pong magnanakaw na gano'n. Hindi siya magpapaalam. So, ganun po ang role ng kalaban ever since. But praise be to God, alam po natin. So, kung meron pinaka-importanting bagay po na inilagay ang Diyos sa tao, ito po ay walang iba kundi yung image and likeness ng Panginoon. At ang purpose ng image and likeness ng Diyos ay nasa atin ay para ano po? Makabuild ng relationship. So, pag build na po ang relationship natin, ibig sabihin po, strong na po yung connection natin. Magkakaroon po tayo ng strong foundation. So, kapag may connection, kahit saan tayo pumunta, wala pong wall na magkakaroon ng disconnection po sa atin. At lagi makakapag-usap tayo sa Diyos at meron tayong access sa Diyos. Anytime, every time, 24 hours, 7 days in a week, may access po tayo through kanino po? Sa Holy Spirit of God. Praise be to God. So ito po ang purpose ng Diyos. Bakit niya tayo nilikha? Ano ang purpose ng image? Para magkaroon po tayo ng una, representation. Ma-represent po natin si Jesus dito sa mundo. Halimbawa po, tulad na lamang po ng laptop, o ng computer, o ng iPad, o any gadgets, hindi pwedeng ginawa yan hindi pwedeng ginawa ng tao na wala pong logo, di po ba? Kahit nga yung mga fake, di po ba? May logo pa rin yan. So, wala yung image, hindi pwedeng wala yung image ng maker. Right? Yun yung iniingatan nila. Kaya kahit magbayad sila ng mahal, ma-preserve lang po yung image, gagawin po nila yan. Same thing din po sa atin. So, hindi papayag yung maker na matanggal, for example, sa Apple, hindi papayag yung maker na matanggal o mapalitan yung logo nila. Kahit anong mangyayari, ipipreserve niya yung image na yon. Why? Kasi yon ang kanyang trademark. Nakukuha po ba natin? So ano po ang ibig sabihin ng image? Yun po yung nature. Yung nature ng ating Diyos. Yung glory ng Diyos na nasa tao. So remember the words sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang sabi, lahat daw po ay nagkasala
at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Wala pong isa ni matuwid dito. Lahat po tayo ay nagkasala. Ano pong ibig sabihin nun? Pag bumalik po tayo sa Diyos, i-restore din ng Diyos yung kanyang nature. Of course, hindi po tayo magiging Diyos, hindi niya po tayo magiging katulad. Pero meron pong portion na nasa Diyos na mai-impart po sa atin. Halimbawa po, yung sinasabi ng Book of Galatians, chapter 5, verse 22 to 23, yung fruits of the Holy Spirit. Yan po ang mai-impart po sa atin. Yung love, joy, peace, patience, long-suffering, gentleness, faithfulness, self-control, temperance. Kaya mo. At kaya po natin kontrolin yung galit mo. Yung galit mo. Yung sarili po natin, kaya natin kontrolin. So ito po yung in-impart, yung portion na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. So minsan, pag nasa midst po tayo ng temptation, ay kaya mong ma-overcome. Kaya mong ma-overcome yung lust of the flesh. Hindi kasi ikaw yan. Yan yung part ng image and likeness ng Diyos po sa atin. Praise be to God. So, bakit inuulit-ulit po ng Bible itong Genesis chapter 1 verse 26? Bakit po inuulit? At lagi po talagang bumabalik dito sa verse na ito. So, nakita niyo po ba yon? Nakita niyo po ba yung power of repetition? The more po na nire-repeat, nare-retain po sa tao. Like tulad na lang po ng turo ng aming guro sa aming Bible study. Kailangan itong ulit-ulitin para ma-retain, balik-balikan, para ito ay tumanim, tumubo, mamunga. Amen? So the more, yun po yung power ng repetition. The more po naririnig natin, eventually, nagiging mindset po natin. Remember yung aral natin? From word to rema to the bar. So, once binasa natin ang scripture or one verse, kahit one verse po lang yan. Sa una, magiging mindset po natin yung word. Hallelujah. So, pag naging mindset natin sa isip mo, ang mangyayari po niyan, magiging lifestyle. So, nagrema na siya. Magiging lifestyle. At ang kasunod, mamamaster na po natin yun. Mamamaster mo na siya. Na kahit tulog ka, master mo na siya. So, ano po ulit? Pag lagi po narinig yung Word of God, kahit same verse po yung naririnig po natin, eventually, mariretain po yan. At pag na-retain, magiging focus mo na yan. Di po ba? Amen po ba? So, pag naging mindset mo, ano ibig sabihin po ba ng mindset? Magiging kaisipan mo na siya. Ano ba ang sabi sa Bible? Ang sabi po sa Bible, kung ano ang iniisip ng tao, yun ang kanyang magiging pagkatao. Ano daw po ang iniisip natin, yun ang nagiging pagkatao natin. Yun yung nagiging identity po natin. Kaya kung ang puso at isip ng tao ay po ay lagi niyang naririnig kahit paulit-ulit, nare-retain at nagiging mindset niya po ito. So ulitin ko lang po yung practical approach po ng power of repetition. So bakit inuulit-ulit sa atin ito? Sometimes nga di po ba sasabihin natin, narinig ko na yan last year. Napag-aralan na namin yan. Napag-aralan ko na yan last month. Narinig ko na yan verse na Genesis chapter 1:26. So, bakit inuulit-ulit sa atin ng Diyos ang salita niya? Hindi lang po para ma-bless tayo. Kundi una, maging mindset po natin. Pag naging mindset natin, eventually magiging focus na po natin ito. So, napaka-importante po ng word na focus. And I believe ito ay napag-aralan na natin, talagang tinutukan natin itong word na focus na ito. Amen? So, pag naisip mo na siya, darating ang panahon, mamamaster mo siya. Mamamaster po natin yung Word of God. Especially yung para sa atin na ini-impart ng ating Diyos. So ano po ba ibig sabihin ng mastery?
Ang ibig sabihin po ng mastery, magiging lifestyle mo na siya. Kasi na-master mo na eh. Ipamumuhay mo na. Hindi mo na pag-aaralan kung paano pagagawin yan. Kasi automatic na. Automatic. Nasa buhay mo na yan. Hallelujah. Amen? Pero actually, hindi naman po madali talaga na mag-react. Halimbawa po, galit ka sa isang tao. Di po ba hindi madali mag-react na galit na yung tao sa sitwasyon, tapos ikaw cool ka lang. Parang wala lang, cool ka lang. Pero yung tao, grabe, galit na sa harapan mo. Hindi po madali yun. Kasi ang tao po, nasanay tayo na kapag nag-react tayo, pag galit yung tao, galit din tayo dapat. Di po ba? Ganun po yung natural na nagiging response po natin. Nagiging patas, galit ka, galit ako sa'yo. Minsan pa nga pag galit yung tao sa'yo, nangyayari, di ba? Mas galit ako sa'yo. Actually, may nabasa lang ako dito kahapon Di ba, ganun po ang tao. Ganun po yung nature ng tao. Minsan pa nga, hindi mo pa ako nakitang nagalit. Huwag ka magpapakita sa akin pag ako'y galit. Minsan, ganyan yung Kaya ibig sabihin, ganti-ganti lang. Ganti-ganti lang. Yan ang mga tao. Yan po ang tunay na nature po ng tao. Even in the Christian. Minsan, nakakalungkot man, pero nakikita pa rin natin to inside the church. Hallelujah. Pero hindi po tayo doon dinisign ng Diyos. Hindi niya po tayo doon hinulma para maging ganoon. Doon po tayo dinisign sa Diyos sa image and likeness niya. Amen? Kaya inuulit-ulit ito ng Bible sa atin. Kaya dapat wag po tayo magsawa. Kahit naririnig po natin ng paulit-ulit ang salita ng Diyos, wag po nating pagsasawaan. Wag po tayong magsawa. Kapag merong bagay na narinig ko na yan, wag po. Because there is power of repetition. Gusto po ng Lord na ma-retain po sa atin. For what purpose? Gusto niya po maging mindset po natin. Kasi pag naging mindset natin, yung isang word, kahit isang specific word, o isang message na ibinigay ng Diyos sa atin, mamamaster po natin yan. Praise be to God. Kung nauulit-ulit ka doon sa weakness mo, minsan ganun po, di po ba? Nauulit-ulit yung kahinaan po natin. Mas uulitin niya po ang salita niya para lumakas po tayo. Kasi po, sabi nga po, ang Bible, andyan po yung Panginoon. Nasa Biblia ang Panginoon. The moment po na lumuhod tayo at humingi ng awa habag niya mula sa kanyang salita, nagkakaroon po ang buhay ng Biblia. Dahil andyan po ang Panginoon, dyan siya mangungusap, and we all know that is the only book that can transform the life of people. Amen? So, aminin po natin na totoo. Aminin po natin, totoo po ito. Let us face the fact, the reality. We are human. Tao lang tayo, sabi nga ng tao, di po ba? Tao lang ako, madaling masaktan. Tao lang ako, madaling magkasala. Ano magagawa ko? Tao lang ako, nagkakasala pa rin ako. Iyan ang confession ng tao. Pero ang purpose ng message ng Word of God ay para i-renew yung mind po natin. Ma-reset. Mabago ang perspective natin. Baguhin yung ating kaisipan. Kasi pag nabago yung mindset natin, ibig sabihin, meron bago na ipa-follow tayo. Of course, hindi po madali. Hindi po madali sa simula. Lahat po tayo dyan, may kanya-kanya po tayong testimony. Hindi po ganun kadali sa simula. Pero once na andun po tayo, may ipa-follow po tayo. Kaya ang kinakailangan po na i-practice po natin. Then until such time, yung mindset po ay ma-master po natin. Sa una, magiging mindset mo lang siya. Kaya wag po tayo magsawa kahit lagi po nating naririnig ang mga advice ng mga born-again Christian.
Kahit paulit-ulit na sinasabi natin, ibig sabihin, nire-remind lang po tayo ng Bible. Nire-remind po tayo ng Word of God. Kasi importante po sa panahon natin ngayon na meron mas malakas na boses from within. Tandaan po natin, may 3 boses. Ang flesh po natin, the voice of the flesh, the voice of the Holy Spirit, and the voice of the enemy. Kailangan mas malakas ang boses ng ating Panginoon within. Amen? Kasi kapag hindi po na-build yung boses ng Diyos sa buhay po natin, ano po mangyayari? Ang i-adapt po natin ay yung ingay ng ating kapaligiran. Di po ba? And without His voice that is built in us, we will adopt every noise na maririnig natin sa environment natin. At anong mangyayari? Wala tayong choice. Kung yun ang pipiliin mo. And kasi po, ang prevailing noise po ngayon, ano po ba ang prevailing noise po sa panahon po natin ngayon? Una, sakit. Sickness. Ang prevailing noise po ngayon, na nagiging parang normal na lang, death. Kamatayan. Ang prevailing noise po ngayon ay discouragement. Yon ang mga prevailing noise po ngayon. Yon ang malakas na ingay na naririnig ng tao ngayon na nag-iimpluwensya sa tao at yung takot. Yon yung fear. Na hanggang ngayon, nagbabiral pa rin sa buhay po ng ibang tao. So eventually, pag gunan po tayo, mas malakas ang boses ng kapaligiran sa atin, yun ang mamamaster ng mind natin. Kasi nga po, hindi lang naririnig, nakikita pa natin. Yun ang entry gate, yung mind natin. Pag nakita natin, yung entry gate, yung mind ng tao, yung ating eye and ating ear, those are the entry gate para makapasok po sa mind natin yung mga isang bagay na nakikita at naririnig mo. So, kung same situation palagi yung naririnig mo, eventually, yun po ang magiging mindset o yun po yung magiging manifestation sa'yo. Lalo na kung ang mga nasa paligid mo at mga kasama mo ay ganun din po ang mindset nila. Mag-iingat po tayo dito. Yun din po ang magmamanifest sa'yo. You have no choice kung laging galit yung sitwasyon na nakaharap mo. Kaya there is power. Definitely, 100% in my heart, there is power in impartation. Mag-iingat po tayo dito. Lalo na kapag wala kang matibay na foundation o relasyon sa Panginoon at wala ang banal na Espiritu Santo ng Diyos na alam naman natin because of the divine strength na ibinibigay ng Holy Spirit sa atin. Kaya we really need the Holy Spirit of God. We cannot walk alone in this battle. We cannot walk alone in this journey without the power of the Holy Spirit of God. Sabi ko pa, last Sunday, we are same human with them. There's nothing different with us with them. Yung mga taong nagkasakit, yung mga taong namatay dito sa tinatawag na virus ng COVID, we are the same as them, as human. But because of the grace of God, because of His grace, andito pa rin tayo. We are still here, gathered. Hindi man po tayo physically na magkasama, but I believe we are uniting in one spirit, in one accord. At patuloy ang kanyang mga anghel ay continuously protecting us and preserving us. Pinipreserve tayo ng ating Diyos. At sino ito? Jesus is the salt of this earth. Salt is a preservative, and Jesus is the salt of this earth. He is the one who is preserving us in this earth. Amen? Kaya i-embrace po natin yun. It's really a privilege from God na ginagawa niya lahat. Na mapanatili niya na tayo ay nasa Kanya lamang. Dahil nais niya, dahil ang nais niya, ang pinaka-nais niya, ay tayong lahat ay makasama niya sa susunod na paghahari niya dito. Actually, maghahari siya dito. He will reign here for 1,000 years. 1,000 years. Siya maghahari dito. Magkakaroon na ng new heaven and new earth.
Baka naisip po natin yan. Let's focus our mind there. Not on this thing on this earth. Like sabi ko po nga, di ba, minsan kasi ang tao, ginagawa nilang major thing ay yung mga minor thing dito sa mundo. Gusto ko magkabahay, gusto ko magkaroon ng bagong kotse. Actually, that is all the minor. Ang sabi nga ng Panginoon, if we seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Yun po yung naging mali natin. Kasi wala pa naman tayong alam sa salita niya. Mas una natin hinahanap ang kayamanan dito sa mundo. Eh ang kayamanan nito ay kayang ibigay lahat ng Panginoon. Dahil siya naman ang nagmamay-ari ng buong sangkatauhan, buong sanlibutan, even the heaven. Di po ba? Hallelujah. So, inuulit ko po doon, sa image and likeness na meron sa iyo at sa akin, bahagi po ito, kasama dito. Compact na ito. Kasama na. Package na yung word ng power at yung dominion. Nakakabit na po yon. Hindi po pwedeng magsinungaling ang word of God. Hindi hayop, hindi halaman ang binigyan ng Lord ng dominion. Tao. Tao ang binigyan niya. Kasi alam ng Diyos, isang araw, kaya mong i-manage yung fear mo. Alam ng Diyos, isang araw, kaya mong i-manage yung galit mo. Alam ng Diyos, yung disappointment, yung unforgiveness, alam po ng Diyos yan lahat sa buhay po natin. Amen? So, once na na-develop sa atin yung image, ano po ba yung other word ng image? Yung identity po ng Diyos. Importante po ang identity. Yung nature ng Diyos nasa iyo at nasa tao, nasa atin po yung identity po ng Diyos. Kung nasa atin po yung identity ng Diyos, can you imagine? Pwede po ito. Just a single person can conquer one city. Just a single person. Or sabihin na natin, isang family, they can conquer one city. Ganun po makapangyarihan. Halimbawa, so kahit gaano karami yung kapatid mo, o so mga loved ones mo na mga negative, nagbigay ng mga negative input sa'yo. Ang tingin sa'yo, wala kang magagawa, wala kang kaya, wala kang anuman nakakayanan, o wala kang kwentang tao. Yan lang yung kumbaga na-reach mo dito sa mundo. Yan lang yung kayamanan na meron ka. Mga negative na mga inputs na ibinigay ko sa atin. Pero, pag na-develop sa'yo yung image and likeness, at lalo na yung identity ng Diyos, na-restore sa'yo completely, eventually, magte-take dominion ka. Yung power ng Diyos na kayang i-manage po lahat ng mga negative situation mo, magkakaroon ngayon ng significant change. Lahat po ng mga negative inputs na binato po sa atin, kaya po natin i-manage lahat yan. Sometimes pa nga po, di ba, mga tao, magsasabi yung mga tao na, bakit ganun? Iba yung response sa situation. Bakit noon ang dali mong magalit? Bakit noon ang dali mong magmura? Bakit ngayon ang bilis mong magpatawad? Ang bilis mong magpakita ng pagmamahal? Why? Kasi po, alam mo na yung value mo. Napaka-importante nito na malaman po natin yung value po natin. Self-image refers to your value. So, pag nakita ng tao yung totoong value niya, doon pa lang po mabubuksan yung kanyang mata. Mabubuksan po yung vision niya. At doon niya siya mag-act accordingly doon po sa purpose ng Diyos. Nakukuha po ba natin? Kaya without the full restoration of God o image in our lives, blurred ang nakikita ng tao. Blurred. Malabo. Ang iba halos wala pang nakikita. Oh Lord. So, ulitin ko lang po, hanggat hindi pa totally, completely nare-restored, sino ba talaga ako? Bakit ba ako nilikha ng Diyos?
Ako na ito, tagal-tagal ko na nag-church. Nagpe-pray naman ako. Pero hanggat hindi pa completely restore itong image and likeness, hindi po tayo mag-ooperate. Hindi mo ma-ooperate po yung tinatawag na power of dominion. Yung dominion. Yun po yung gusto ng Diyos na ma-operate po natin ngayon. Ma-demonstrate po natin. Praise be to God. Kaya kung babalikan po natin yung uli yung Genesis chapter 1 verse 26, let me once again read po ito. Basahin ko lang po ulit. Ang sabi po, then God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Yan po kaagad yung next passage na sinabi. Yun agad po yung next line. Let us make our image and likeness and let them have dominion. That's the next line. Kaya bago pa magkaroon ng dominion, ma-practice mo yung power na meron ka na galing sa Diyos. So, ang una muna dapat, ma-restore yung image po natin. Tulad like I said, sa halimbawa ko po sa laptop, di ba bago po tayo mag-open, andoon po sa labas yung logo niya. Or even kahit in-open natin, lalabas po muna yung logo niya. Yun po ang unang nakikita ng tao bago mo i-operate, di po ba? So, visible. Visible ang unang pinapakita doon, yung maker. Yung image and maker, yung logo po ng maker, yun po ang unang ipinapakita. So, dalawang bagay uli ang gusto kong sabihin sa araw na ito. It is a very serious matter po. Yung image, ang role nito ay para completely i-restore sa atin ng Diyos yung ating relationship. Mag-intertwine muli ang ating relasyon. Yung dominion and power ay para mag-function po tayo. Praise be to God. So let me repeat, kung meron two major na purpose, layunin kung ba't nilikha ka ng Diyos ay hindi lang para makapag-abroad ka, magkaroon ka ng bahay, of course, bahagi ito ng ating dominion. Pero yung two major ng purpose na pagkakalikha po ng Diyos sa atin, i-restore niya po yung image and likeness niya at para makapag-build po tayo ng relationship. So kung meron na po tayo niyan, ibig sabihin, nasa proseso po tayo ngayon. Para dumating ang isang araw, ma-practice na po natin yung dominion, yung power. So, paano mangyayari ito? Kailangan, willing ka. Willing tayo na ma-align po yung buhay natin sa pamamagitan din po ng kanyang salita. Sa Word of God. So, hindi po mananatiling recipient lang po tayo ng blessing ng Diyos. Hindi po dapat mananatili doon. Na recipient din po tayo dapat ng correction. Hindi tayo tatanggap lang. Hindi po tayo naging anak ng Diyos para tumanggap lang ng pagpapala. Naging anak din po tayo ng Diyos para hubugin tayo. Para i-train tayo. Pag tinitrain po tayo, ibig sabihin, tinitrain po tayo ng Diyos unti-unti. Meron pong trimming na nangyayari. So, gusto ba natin ito? Gusto mo ba natin mag-flourish? Gusto mo ba natin maging successful po tayo? I believe lahat ng tao gusto maging successful. Pero hindi po doon sa success na perspective po dito sa lupa. Kundi success po sa perspective po ng Diyos. Why? Bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, siya ang lumikha sa iyo. Siya ang may likha sa atin. So, ginamit lang po ang magulang po natin para iluwal tayo dito sa mundo. Ang totoong lumikha po sa atin ay ang ating Diyos. So, siya po ang totoong nakakaalam o tunay na kahulugan ng word na success sa buhay mo at sa buhay ko. So, kung meron siyang karapatan, kung ang ating Diyos ay may karapatan na tayo ipagpalain, ikay pagpalain, dapat bigyan mo rin siya ng kakayanan na ikaw ay sanayin at hubugin kanya. Amen? So, if God can promote you, dapat willing ka rin na i-trim ka niya. Willing ka rin na i-test ka niya. Hindi po para saktan tayo.
Naintindihan po ba natin? Kaya tayo dumadaan sa testing, hindi po para saktan tayo, kundi para isang araw, ma-master natin yung dominion. Ma-master po natin yung power na meron po tayo niyan. Kasi hindi ka po create ng Diyos para maawa ka lang sa sarili mo. At sabihin mo paulit-ulit na, ganito na lang babuhay ko. May ganito po mga tao, di po ba? Wala, hanggang dito na lang, ganito na lang buhay ko. Kung meron kang pamilya, kasi hindi ka po nilikha ng Diyos na mag-isa. Kaya kung meron po tayo mga perspective o pananaw o mentalidad na feeling mo nag-iisa ka, walang nagmamahal sa'yo, walang nakakaunawa sa'yo, kasi nga, ang perspective natin po sa kahulugan po, sa perspective po natin sa kalungkutan ng pag-iisa, ay yung po salitang kawalan. Pag wala yung tao, halimbawa, pag wala yung tao na close sa'yo, nakasanayan mo, na talagang buong buhay mo siya yung kasama mo. Pag nawala sa'yo, feeling mo iniwan ka na ng Diyos. Pag wala kang pera, feeling mo, ikaw na yung pinakamahirap na nilikha sa mundo. Kasi, perspective po yan ng mundo. But let us read in Ephesians chapter 2, verse 6. Ang sabi po doon, we are seated with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So, ibig sabihin, the law of the Spirit always govern the law of the natural. Tandaan po natin yan. Kaya, ibig sabihin, tayo po ay elevated sa position. Pag na-restore po yung image and likeness ng Diyos sa buhay po natin, inilalagay po tayo ng Diyos sa elevated position. Mas nakaangat po tayo. So ano pong ibig sabihin nun? Nasa taas ka ng sitwasyon mo. Yung problema nasa ibaba. Ikaw nasa itaas. Minsan nga lang po ang problema, yung tao mismo. Ikaw mismo yung problema. Kaya medyo mahirap po yan. You need na dumulog sa Panginoon. So, pag yung perspective mo is higher than your situation, doon na po pumapasok yung situation mo na just pass by lang. Dumadaan lang. Amen? Dadaan lang siya. So, ibig sabihin, lalagpas lang sa'yo yan, matatapos siya. Hindi mag-overpower sa'yo yan kasi nasa taas ka. Nasa taas po tayo. Amen? Tama po ba? So ano po ibig sabihin? Yung image and likeness ang magpo-position po sa atin. Ipo-position ka nita doon sa sitwasyon mo na mas mataas ka sa Kanya. Kaya magiging positibo ka. Hindi po natin sinasabi na hindi po tayo magkakaroon ng problema. Hindi po. Hindi po rin po natin sinasabi na hindi po tayo makaka-experience sa mga pressure dito sa mundo. Dadaan po yung pressure po sa atin. Literally, may mga time pa nga po, face-to-face po yung confrontation po natin, di po ba? Pero dahil you are higher than any pressure, you are seated together in the heavenly realm with Christ Jesus, ibig sabihin, heavenly realm, nasa taas ka. Nasa realm of spirit ka. So, lahat ng problema, lahat ng pressure, lahat ng emotion natin, andito lang po yan sa natural area. Physical area lang natin yan. Diyan lang po natin yan ma-encounter. Kaya tandaan po natin na tayo po ay laging nasa taas. Hallelujah. The law of the Spirit always govern the law of the natural. So, pag tayo ay umaangat in the Spirit, na-overcome po natin yung anger po natin. Right? Pwede tayong magpatawad. Kaya yung mga tao na ginawan ka na, talagang everything, sobra-sobra, ginawan ka na, nang talagang minsan isipin mo, walang kapatawaran yung ginawa sa'yo. Sa akin yung imagine po, minsan pass mo na yon. Yung may sinabi sa'yong negative yung tao. Kahit wala na yung tao, kahit patay na yung tao, pero yung word niya, sometimes buhay pa rin sa'yo. Di po ba? Papayag ka po ba nun? Papayagan po ba natin na gano'n ang mangyari?
Yung nakaraan, tapos na siya. Pero dahil meron siyang in-input sa'yo, alam niyo po ba lahat ng mga negative words, isusuppress ka po niyan. Ipupul ka pababa. Hihilain po tayo niyan pababa definitely. Pero tandaan po natin, dinisign tayo ng Diyos na mabuhay sa itaas. Above any situation, above any restriction. And this is very true. Hindi pinag-uusapan dito yung background po natin sa lupa. Wala akong pinag-aralan. Sa ganito lang, sinilang lang ako sa ganito. Ang importante po dito, ma-renew yung perspective po natin according sa Genesis chapter 1 verse 26 sa original intention po ng ating Diyos. Amen? So, hindi po yung situation. Hindi po yung nakaraan mo ang magde-define kung sino ka. Hindi yung nakaraan mo ang magsasabi kung sino ka. Ang dapat mag-define sa'yo, yung gumawa sa'yo. Amen? So, nakita na po ba natin ngayon kung sino tayo? Nakikilala na po ba natin kung sino tayo sa harap ng Diyos? Kaya remember, hindi po tao ang kalaban natin. Yung mga nambubuli sa atin. Yung mga sitwasyon na mga negativities. Hindi pwedeng manatili po na nakaharap yan sa atin. Hindi pwedeng manatiling nakaharang-harang yan sa atin. Kasi mas mataas po tayo dyan. Mas mataas po tayo sa pressure ng buhay. At God gave us the power and dominion para may scattered ang kaaway sa atin. Mawala lahat yung mga blocking things na ginagawa ng kaaway sa atin. At para po tayo ay makapag-move forward. Amen? You know why? Bakit po? Mas mataas ang value po natin? Mas mataas po ang value natin. Kaya wag po tayo maglalagay ng mga negatives na papatulan po natin yung tao. Wag po tayong padadala dito sa bait ng kaaway. Kasi kapag hindi pa niya po nakikita yung identity niya, andoon pa po siya sa tinatawag na identity crisis. This is true. Kapag nagkaroon po tayo ng identity shift, nag-shift tayo from identity crisis to identity in Christ, doon po natin makikita itong Genesis chapter 1 verse 26. Amen? So ulitin ko lang po ulit, pinoposition po tayo ng Diyos. Huwag po natin sayangin ang oras na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Kung mag-spend po tayo ng time at wala naman tayo nakukuhang divine positioning, lalo na sa sitwasyon po natin ngayon, kung yun po ang pipiliin natin, pwedeng matulog ka na lang. Kasi kahit po siguro po ulit-ulitin ko po ito. At ito uli yung ihayag natin at paulit-ulit po natin pag-usapan. Ito pa rin po ang sasabihin ko. Hanggat hindi po nare-retain sa atin ito. The image and likeness of God. The identity of Christ-like. Hallelujah. Napaka-importante po nito. So ano po ulit yung power of repetition? Una, magiging mindset mo siya. Pangalawa, mamamaster mo siya at magiging lifestyle mo. So pag naging mindset mo, magiging focus po natin. Pag may focus ka, kahit may maririnig ka, pag may focus po tayo, kahit may marinig tayo, kahit may makita tayo na sa tingin po natin, mas maganda yun, magfo-focus ka pa rin doon. Kasi focus mo siya di po ba? Tama po ba? Mindset mo na siya. At totoo po ito. So, once na naging mindset mo siya, eventually, mamamaster na po natin yan. So, pag pumasok po yung mastery, hindi mo na iisipin. Kung ano yung sagot sa 1 plus 1. Carlene, 1 plus 1. Kahit tulog ka, alam mo ang sagot. Pag na-master na po natin, hindi tayo magkakamali. Amen? Ibig sabihin, automatic na siya. Hindi mo na siya pag-aaralan kasi nakasanayan mo na.
mastery na. Na-master na po natin. Kaya darating ang time, pag na-master na po natin ito, magkakaroon po tayo ng influence. Magkakaroon tayo ng impact. Doon papasok po yung word na momentum. And this is the third word. First, mindset. Second, mastery. And the third, momentum. Pag may momentum, magke-create po ito ng impact. Magke-create po ito ng influence. Hallelujah! So, hindi na para tayo lang kung naging consumer ka before, consumer ka lang, magiging contributor ka na. Kung dati recipient ka lang ng word, magiging ikaw na yung magpo-contribute, magdi-deliver ka na, ikaw na yung maghahayag kasi dala-dala mo na, na-master mo na siya. So, i-distribute mo na to sa iba. Amen? Gusto pa ba natin ito? Halimbawa po, bigay po ako ng example. Lahat po tayo ay merong spirit of influence na tinatawag. Lahat po. Mapa-believer and unbeliever. Meron tayong tinatawag na spirit of influence. Like po sa environment natin, meron mga involved na tao doon. Kung sino yung pinakamalapit sa'yo na lagi mong kasama, yun ang apektado. Di po ba? So kung sino lagi yung lagi mong kasama at laging nakikita, kung ano ang mindset mo, kung ano ang nakikita sa'yo, eventually, pwedeng matransfer sa kanya. Di po ba? At kung ano naman yung nasa kanya, pwedeng matransfer sa'yo. So, vice versa. Yun po ang delikado. Kaya we need to sharpen our discernment at maging mabilis tayo sa pagsasala ng mga tinatanggap po natin. So kapag wala po yung image and likeness ng Diyos at wala po yung dominion and power na galing sa Diyos, meron pong ibang imahe. Meron ibang image po na ida-adapt ang tao sa environment niya. Kaya yung mga tao po na may identity crisis, ang mangyayari po sa kanila, hihiram sila ng imahe sa mundo. Hahanap sila ng imahe na mag-fit sa kanila para sila ay maging acceptable sa mundo. At magkaroon sila ng worth. Magkaroon sila ng value. Yun nga lamang dito sa mundo. So nakikita po ba natin? Di ba pag nakita natin minsan ng isang tao dahil yung mga ganito pong tao, di po ba? Yung kasuotan po nila. Pag nakita po natin kahit nakatalikod pag yun nagsuot, ay si ano yan, kilala ko yan. Kasi may gamit siya na kung ano yung tatak ng sapatos niya, hanggang ulo, yan ang tatak ng suot niya. Sometimes pati nga buhok, may nakita nga ako sa picture eh. Sa post si Simon Peter ko. Ano yung kulay? Pati kulay ng buhok niya. Yun yung identity niya. Yun yung tatak niya. Mula sapatos hanggang ulo, yun yung tatak, yun yung signature niya. So, ibig sabihin, kung yung isang tao may identity crisis, hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado kahit may pera siya. Hindi siya secure. Kahit may pera siya, wala siyang peace. Pag ang tao ay merong identity crisis. Kahit gamitan mo pa ang sarili mo ng mamahaling bagay, hindi mo makukuha ang peace na ito. Kasi ang totoong peace at security andoon po sa identity. Minsan lumalabas. Even in outward po natin, minsan nakikita po doon. Kahit anong itapal natin sa mukha natin, pagandahin po natin ito, there is the power of discernment. Nakikita pa rin po natin ano ang meron inside them. So, minsan, tingin na lang po natin yung mga taong hindi naman mayaman. Sometimes, di po ba, pag meron silang pamilya, pag alam nila na cover po sila ng pamilya nila, secure sila. Meron silang peace, di po ba? Ganon din po yung mga bata. Pagising ng anak mo, di ba, sa umaga, hindi siya iiyak sa'yo, hindi siya lalapit, hindi siya mama magmamakaawa sa'yo para humingi ng pagkain. Kasi, alam niya na once nagbukas siya ng ref, dahil alam niya na may prinubide kang pagkain para sa kanya. So, alam niya, may peace siya. Alam niya kasi secure siya sa provision, di ba?
alam niya na may pamilya siya. So pag establish po yung identity mo, alam mo kung sino yung source mo. Praise be to God. Doon po tayo prepare ng Diyos. Maging confident po tayo. So yun po yung dalawang bagay na gusto ko pong ibahagi sa araw na ito. The two major aspect po ng creation ng Diyos sa iyo at sa akin. So una, yung pong relational aspect. Yun yung image and likeness po ng ating Diyos. Second, functional aspect. Yun yung dominion and power po niya. Hallelujah. So let me repeat po sa pagtatapos po ng mensahe natin. Yung season po natin ngayon is a very uncertain. Ibig sabihin, wala pong katiyakan na nangyayari sa buong mundo ngayon. Kung ano ang darating bukas, hindi alam ng tao kung sino ang mag-fail, kung sino ang magkakasakit, kung sino ang mamamatay. Wala pong katiyakan ngayon. Hindi natin matitiyak kung anong meron hawak ang tao ngayon sa kamay niya o sa kamay mo na pwedeng bukas ay wala na. Wala po tayong katiyakan. Ang katiyakan lang po ng tao ngayon ay walang iba kundi yung Diyos na lumikha sa atin. Amen? So this is a very important topic. Dapat po ma-establish po yung identity natin, yung image po ng Diyos sa atin para ma-practice po natin yung continuity. Kasi ito po talaga yung naputol kay Adam and Eve. Noon nagkasala po sila. Yung image and likeness. So ito po yung nire-restore ni Jesus sa cross para ang tao po ay makabalik sa Father. Kaya sinabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but by me. Amen? Hallelujah. So yun po yung isang purpose ng cross. Ma-restore yung relationship po natin sa Father. And that is referred to our image and likeness. Amen? Again, ang pangalawang gustong i-restore po din ng Father ay yung power. Yung kapangyarihan. Declare po natin, meron po tayo yan. Yung kapangyarihan na when we speak His Word will manifest in our situation. It will change our world. His Word can change ang mundo. Kayang baguhin sa salita lamang ng Diyos. So I believe that God who made the heaven and earth is more than the God of Creator. He is the Father of creation. Siya po ay naging tatay po natin. It's a privilege and honor na tayo naman ay tawagin niyang anak. Amen? So gusto ko po malinaw sa ating lahat ngayon na hindi po tayo nilikha ng Diyos para mabuhay na lang. Magsarili tayo sa sarili nating gawa o kung ano yung mga gusto nating gawin sa buhay po natin. Nilikha tayo ng Diyos para mabuhay tayo para sa Kanya. We are created according to His likeness and image so that we can commune with Him. Remember the word koinonia? Commune, fellowship with Him. And we can relate with God. Kaya I challenge you today, pwede po natin i-practice yung kahit nasaan tayo, we can relate with Him. Kahit nasa workplace po tayo, nasa trabaho tayo, yung mind po natin ay mananatiling nasa Diyos. Kahit po tayo ay nagmamaneho, andoon pa rin po yung mind po natin sa Kanya. Kaya pag ganun po, bago pa umatake sa atin yung mga negative sa environment po natin, bago pa tayo magkaroon ng sama ng loob sa isang tao, sa isang sitwasyon, nakakapagpatawad na po tayo agad. Hindi po ba ang sarap po ng gano'n? Ang sarap po ng gano'n na andyan pa lang yung sitwasyon, pero yung forgiveness, aatakihin ka pa lang, pero yung forgiveness andito na, pok, bubunot ka na lang. May mga baon na tayo. Marami nang nakatanim. Marami ng wall. So, napaka-importante po ng wall. Yung heart po natin ay mag-guard natin ng maraming wall para pag ang kaaway ay ulan ng araw from the hell, kahit matibag ang isang, meron pa rin naka-cover sa heart natin. Amen? Importante po na i-guard po natin ang puso natin.
So yung word na release po, pag in-spell out po mo yun, ang ibig sabihin po nito, forgiveness. So pag nire-release po natin yung sarili natin sa isang sitwasyon, gusto po natin magkaroon ng freedom. Napakasarap po nito. I-release po natin ang sarili natin in any situation of the negativities, in any anger situation na meron tayo. Kasi nandoon po ang freedom. Hallelujah. So, ang ibig sabihin nito ay pino-forgive natin yung mga maling situation. Yung mga tao na nakapanakit sa atin. So, meron pa po ba tayo niyan? Meron po bang sumasakit sa isip po natin? Na yung tao na yun, marinig ko lang yung boses niya. Yung tao na yun, makita ko lang siya sa chat room. I mean, napakahirap pong mabuhay na merong deep hurt. May sama ng loob. Mahihirapan po tayo makapag-move forward. Kahit manipis lang po yan. Mahihirapan po tayo mag-move forward. Kaya wag po nating hayaan yan. At wag po nating babaliwalain yan. Maraming klase po kasi yan at iba-iba ang level po yan. Release po natin yan para makuha po natin ang ating freedom. So, once na-discover po natin yung original intention and purpose ng Diyos sa creation, madidiscover din po natin kung sino tayo. Hindi natin kinakailangan na magpaganda ng mga mamahaling bagay. Hindi po natin kailangan mag-attach sa katawan natin ng mga bagay to look as good, to look as beautiful in the sight of God. Established na po yan. Established na po sa Diyos yan. Alam niya kung sino ka. So sa part din po natin, dapat malaman din natin kung sino tayo sa kanyang harapan. Para hindi tayo makipagkumpetensya. Hindi tayo ma-insecure sa kung ano yung meron iba, kung bakit wala ka. Amen? Nakukuha po ba natin? Minsan po may mga sitwasyon kasi na makikita natin na sobra pala tayong blessed. Kung titignan po natin sa ibang sitwasyon po, tayo po pala ay blessed. Kahit may mga pinagdadaanan po tayong pressure, kung titignan lang po tayo sa paligid kung ano yung buhay na meron ng iba, kung ano ang meron kapansanan ng iba, kung alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, we are still blessed. Amen? Praise be to God. Hallelujah. Tayo po tumayong lahat. Let's all join together in prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So let us all join together in prayer. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Heavenly Father, sarap po natin ating mga mata. Heavenly Father, we thank you for giving us your word today, O God. Thank you for imparting us your image and likeness, Father God. So that we will be able one day, O God, one day to exercise our dominion, our power that you have given to us. We thank you, God. Salamat po sa bawat lalaki at babae na mayroong sitwasyon ngayon. Ito man po ay karamdaman. We speak the power of healing right now in the name of Jesus Christ. It is our, O God, to operate your divine activity. Your divine power is for us to operate, O God. Even this time, this moment, Lord God, we speak, Lord, the spirit of forgiveness, Lord. Lord, I speak the spirit of forgiveness right now, O God. The spirit of healing, the spirit of blessing, O God, sa lahat po ng aspect po ng buhay po namin. We thank you, God, for giving us the peace in our heart, in our mind, na walang ibang pwedeng makanakaw nito, Panginoon, dahil ito po ay galing sa iyo. Hindi ito pwedeng nakawin ng anumang sitwasyon na kinakaharap po namin ngayon. Anumang mabigat na pressure na meron kami, Lord, your power is more greater than any pressure, O God. Even, Lord God, your purpose is greater than any pain, O God. Hallelujah. Sa araw na ito, O Diyos, kiniklaim po namin yung identity na ibinigay mo po sa amin. The image and likeness, O God, that we can be able to exercise our dominion, Father God. Lord, I release, Lord God, your power in us. I release, Lord God, right now your power upon us. Lord,
I release, Lord God. I release it, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Even, Lord, yung mga tao na nasa kanilang mga bahay ngayon, nasa bondage po ng discouragement, nasa bondage po ng disappointment, oh God. Lord, thank you for the word that we will able to rise above our emotion, oh God. Above our situation, Lord God, in the name of Jesus. We thank you, God, for healing our emotion, oh God. Our lives, healing our bodies, oh God. Even this afternoon, Lord God, we speak for the faith to rise. And we speak for the fear to collapse, oh God. We rebuke for the shyness of brightness in the mighty name of Jesus Christ, oh God. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord God, for the spirit of understanding na binibigyan mo kami, Panginoon. Now we can see beyond our limitation, that we can rise beyond any restriction, oh God. Father, we thank you. We thank you for the power that is living in us, oh God. The power that is residing in you, in your church, oh God. The power that is residing in your children, Father God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa revelation na ito na after that we can exercise, Lord God. We can see your image and likeness in our lives. We can be able to exercise your power, Lord God. Lord, we thank you, Lord. We thank you, Lord God. Lord, in our hands, nasa kamay po namin, Panginoon, nasa kamay po ng inyong mga anak na nilikha, ayon sa iyong wangis at larawan, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng gawa ng kalaban, O God, sa lahat ng sitwasyon ng aming kapaligiran. Laging mas malakas, O Diyos, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Walang makakahadlang ng nais mo mangyari, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy po namin tinatangkilik ang presensya mo ang iyong salita. We thank you, Lord God. We thank you for this image and likeness, O God. We thank you for this power that is living inside through us, that we can transfer it, Lord God. We can be an impact, Lord God. We can be influenced, Lord, sa aming environment, O God. To our families, to our brother and sister in Christ, O God, and this the Holy Bride's ministry, O God, all the member of this ministry, O God. Once again, Lord, we release blessing. We release your blessing, O God. We release your provision, O God. We release your protection, O God, sa bawat isa, Panginoon. Sa buhay ng mga anak mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat din po, Lord God, sa mga tao na binigyan niyo po ng spirit of forgiveness, Lord God, para makapag-forgive din po kami ng mga ibang tao na naka-hurt po sa amin, mga tao na nakapanakit po sa amin, Panginoon. Lord, thank you. I believe this is the one way of showing us our freedom, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na kami ay nakakapagpatawad dahil kami po ay pinatawad mo. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise your holy name, O God. We give you all the glory and honor, O God. In Jesus' name we pray and believe. Amen and amen, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are Yahweh, Lord. Thank you for the provision, O God. Thank you for giving us your trust in us, Lord. Thank you for the likeness and image, O God, and the power that is residing in us, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are Yahweh.
Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you all peace. In 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ang biyaya ng Panginoon Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at pakikipisan ng Espiritu Santo sumaiyo nawang lahat. Everybody shout, Amen, Lord! Amen! Hallelujah!